Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-13 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Inday ay huling namataan po yan sa layong 1,351 km hilagang kanluran ng Itbay at Batanes, kung nasaan sa bansang China na nga po ito. At tuluyan ng papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit habang papalayo na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pinapalakas pa nga rin po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Especially po yan dito sa may Palawan. Nagdudulot pa nga rin po ito ng mga bugso-bugsong hangin at mga sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na magdudulot pa rin ng mga localized flooding o mga biglaang pagbaha sa mga mababang lugar at pag-uho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Salukuyan nga po, meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory o babala sa mga malalakas na mga pag-ulan na maaari pa rin po nating maranasan ngayon hanggang bukas. Sa lugar po yan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kung saan nga po makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga localized flooding o pagbaha sa mga babang lugar at pag-uho naman ng lupa sa mga bundok na lugar. Kung kaya't lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga banta pa rin ng mga biglaang bus ng mga pag-ulan at mga banta ng mga pagbaha. At sa mga hindi nabanggit na lugar ay hindi po ibig sabihin nun ay hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan o kaya naman maulap na papurin. Maging alerto pa rin po tayo sa mga maulap na papurin at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po yan sa epekto nitong hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pinapa-enhance pa nga rin po nito ng Bagyong Inday habang papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bukod nga po dito sa Bagyong Inday na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin po natin minomonitor ang bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially sa may silangang bahagi ng Mindanao. Ganap na nga rin po itong bagyo na may kategory na Tropical Depression Category. Sa mga nakalipas na mga oras ay nag-intensify pa nga po ito at taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 55 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman po ito na umaabot sa 65 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Nagdadala pa rin ito ng maulap na papori na sinasamahan po yan ng mga bugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. Nga po ito ay naglandfall na dito sa may islands ng Colonia, kung saan nagdadala ito ng mga ulap na papori na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Na nagdudulot nga po ito ng mga pagba dito sa may islands ng Colonia. Sa kasalukuyan nga po yan. Samantala, may katabi nga rin po itong islands na tinatawag natin na Palau Islands. Nagip na nga rin po nito ang Palau Islands ng hangin at mga pag-ulan. Habang patuloy nga po itong kumikilos pakanluran, inasan nga po natin na mas lalapit dito sa may Palau Islands na inasan din natin na magdudulot ng mga bugso-bugsong hangin habang papalapit ito ng Palau Islands. Mamampuyan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorm. Ating makikita nga po yan sa pinakalitis satellite image. At kung sakaling ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Josie. Ang pangsampu po yan na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At pangatlong bagyo naman sa buwan ng July. Nalubos po natin pinag-iingat at pinaganda ang ating mga kababayan dahil sa panibagong nga pong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At hindi po natin inaalis ang posibilidad na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at dumaan dito sa may area ng Visayas patungo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang base nga po sa ating climatological track sa buwan ng July o Hulyo, makikita nga po natin dito ang mga nabubuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, ay kikilos pahilagang kanluran sa mga susunod na mga araw o oras, kung saan posible nga pong dumaan dito sa may area ng Visayas, patungo dito po yan sa may area ng Masbate, Romblon, Marinduque, Occidental Mindoro, at Batangas bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Maglalandfall nga po ang pinaka-senaryo po natin dito sa panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Na makikita nga rin po natin na mayroon din po tayong mga senaryo na kikilos pahilaga. Posible nga pong maglandfall dito sa may area ng Aurora, Quirino, Benguet,
patungo dito sa may Ilocos region bago tuluyan makalabas ng ating bansa or makatawid ng ating bansa ang ating senaryo. At mayroon din dumadaan dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands. Saan kumikilos nga po ito pahilagang kanluran. Yan po yan, base nga po yan sa pinaka-climatological track kapag may nabubuo nga po ditong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa buwan ng July, dito nga po dumaraan ang mga nabubuo. So maging alerto lang po tayo sa mga panibagong pangyayari at posible pa nga pong magbago ang track nito. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. Ukol nga po dito na nabuong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po sa kasalukuyan ay nasa labas pa nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, maaari pa pong magbago ang track o posibleng lakas nitong bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nga po, lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil nga po, inaasahan nga po natin na sa mga susunod pang buwan hanggang sa matapos ang taon, ay inaasahan na nga po natin ang mga pagbuo ng mga low pressure area or posibleng maging mga bagyo sa mga susunod po yan na buwan or araw. So maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit mayroon pa rin po tayong inasahan na moderate to rough sea condition sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Especially po yan dito sa may kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, including Palawan at Occidental Mindoro. Kung saan nga po moderate to rough sea condition pa rin ang ating inasahan na seaboard at mga baybayin. Dahil po yan sa epekto nitong hanging habagat, nagdudulot nga po yan ng mga malakas na hangin na siyang magpapataas ng mga alon ng ating karagatan at sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm. Kaya naman inaasahan nga po natin ang moderate to rough sea condition pa rin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, including silangang bahagi ng Cagayan at Isabela. Samantalang sa malalabing bahagi ng ating baybayin dito sa may Visayas and Mindanao, inaasahan nga po natin makakaranas nga po ng slight to moderate lang ng mga pag-alon kung saan malaya rin po makapaglalayag ang ating mga kababayan dito sa area ng Mindanao at Visayas. Samantala, ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga bugso-bugsong hangin na dulot nga po itong hangin habagat na hinihilap pa nga rin po itong bagyong Inday habang papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging ng panahon ngayong araw ng Lunes, 13 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtaang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. Ukol nga po dito sa bagong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at magiging lagay ng ating panahon. And don't forget to share para marami po tayong maabisuhan na ating mga kababayan ukol nga po dito sa panibagong sama ng panahon na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nakasunod nga po itong bagyong Inday. Maraming salamat, ingat po tayong lahat, and God bless us all.